Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Ken Kiana. Ang sabi ni Ken Kiana ay, Sir, good evening. Sir, paano ayusin ang 357 Magnum to na di makalabit, parang naglock ang bula? Okay, bago natin yan na sagutin ay checkin muna natin ang baril natin kung may bala. Okay, at gusto ko lang kayong munang pasalamatan sa lahat ninyong mga magagandang comment at sa pagla-like, pag-share ng ating mga videos, dahil tayo ay patuloy ang pagdami at maganda rin naman ang feedback sa ng ating mga karamihan ng ating mga subscribers. Tayo umabot na ng 44,200 plus. Kaya maraming salamat sa inyo at lalo tigit maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads, dahil kayo ay nakatulong sa ating revenue at ang ating kinikita sa YouTube channel ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. At hindi po ako gumawa ng YouTube channel para dumagdag ang aking kikitain, dahil maganda naman po ang kita ko dito sa aking kumpanya sa Meyadin Shooting Range dito sa Kuwait. Okay, so maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Ang inyong mga pinadala ay nakatulong sa mga pambaon ng mga ating mga beneficiaries. At maraming salamat lalo tigit doon sa mga nagpadala o nagpalipad sa ating mga premier videos, kay Noli Peace America at kay Jubel Platon Buyome ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Ang Panginoon na lang balang gumanti sa inyong makabutihan. Okay, so pumunta na tayo sa problema ng revolver. Actually, ito ay mga ilang beses ko nang ginagawa ng videos, at sa dami na ng videos natin ay baka hindi na ninyo makita. So titingnan natin kung bakit hindi umikot ang bula. Una-una natin titingnan ay kung nagpi-freewheeling ba yan. Okay? Kung nagpi-freewheeling ba yan, baka naman talaga hindi umikot yan. Ngayon, pag sinalpak ninyo at hindi makalabit, ay yun ang may problema. So, ang nakikita kong problema ay dalawa lang pagka ganong hindi makalabit. Okay, una, pag ang inyong revolver ay nakalabas ang bula, hindi makakalabit. Hindi yan makakalabit. Baka naman kasi ito. Kasi may plunger yan. Itong plunger na ito. Pag hindi niya maitulak pag hindi niya ito maitulak, kasi ito ay konektado doon sa plunger dito sa gitna. Ito yung plunger dito, yun. Ay, ito na titingnan na. Ito. Yan. May plunger yan doon. Na pagka hindi yan naitulak nito, ay pag ito ay hindi umatras, itong release button na ito, pag ito hindi umatras, ay hindi yan makakalabit. Parang nakalak yung bula mo. Okay, sabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Dapat ito umatras. Pag ito umatras, makakalabit ninyo to. Ito. Yan, makakalabit ninyo yan. Pero pag ito ay binitawan ninyo, abante yan, dahil yan ay may spring, hindi ninyo makakalabit yan. Okay, ang isa pa, yan ay may cylinder stop. Yung cylinder stop nandito. Dito nyo makikita yan, oh. Ito yun, oh. Ito yung cylinder stop. Ito cylinder stop na ito. Ito yung cylinder stop na dito nakatama dito sa mga ganito. Ayan, pag yan ay kinakalabit ninyo, ito ay hindi lumulubog. So hindi yan makakalabit. So tingnan natin kung magbukas tayo ng isa para makita natin. Buksan natin itong isa na to. Yan. So ito yan. So pagka ito ay nakaabante na ganon, pagka yan pagka ito ay nakaabante na ganon, hindi ninyo makakalabit yan. Pagka nakaabante na ganon, yan, nakaganyan yan, hindi makakalabit yan. Sasabit yan. Okay, so dapat ito
dapat ito ay umaatras yan pag ipinasok yung bula. Pero pag inilabas ninyo yung bula, yan ay aabanti. Okay, aabanti yan. Yan o. Aabanti to. At pag yan ay nakaabanti na ganun, hindi yan papasok. Hindi yan makakalabit. Okay? Dahil ito ay may binabanggaan dito. Okay, so, ang isa pa ito. Pag ito ay hindi bumababa, pag ito kinakalabit ninyo, itong cylinder stop nito, pag kinakalabit ninyo at ito hindi bumababa, ay may problema. Ito ang problema niya, no? Ito. Dapat ito, pag inyong kinakalabit, ayan, no? Ay bumababa ito. Bumababa ito. Yun ang nagpapababa dyan, no? Kinakawit niya yun, no? Yun, no? Yun, no? Mapapansin ninyo to? Patinan ninyo to. So, pagka ito hindi niya kinakawi, hindi niya pinapababa, ang nagpapababa niya na yung dulo nung trigger na yon. Kinakailangan niya na ibaba niya. Kasi kung hindi yan bababa, nakalakyan. Nakalakyan dito. Dito yan nakalak. Yan, nakalakyan dito. So, kahit anong kalabit ninyo, talagang hindi niyo makakalabit. So, tingnan ninyo ito. Kung baka ito, kasi minsan yan ay napuputol yung mga dulo na yan. Kinakailangan yan, kakalawitin niya yung pababa, yan o. Yan o. O. Close up ko, ayan o, bumababa o, di ba? Yun, dapat ito bumababa ito. Yan o, bumababa o, pag kinakalabit o. Yan o, konting galaw lang ng trigger o. Yan o, konting galaw lang ng trigger, bumababa yan, pag ginaganon. So, pag hindi yan bumababa, hindi talaga ikot yan, nakalak yan. Yan yung cylinder lock. Okay? Cylinder stop o cylinder lock yan. Nakalak yan. Nakalak yan dito. Oh. Nakalak yan dito. Yung nakabaon yan dyan. Sa kanal na yan. So, hindi talaga ikot yan. So, yun lang. Dalawa lamang. Itong ano na to, itong plunger na ito, kinakailangan niya na maitulak itong plunger na ito. Okay? So, pag ito ay nakalubog at kunti lang ang nakalutang nito, so, yun. So, yan. At dapat, sana na nakuha na ninyo yung mga dapat na ninyong malaman kung bakit hindi umiikot yan. Pero dapat yan ay pag nakalabas yung bula ay umiikot. Baka naman kahit nakalabas yung bula hindi umiikot. Talaga hindi ikot yan. So yun. Pero ang problema mo naman yung pagkalabit. So yun. Hindi mo talaga makakalabit yan. Pag yung, ulitin ko, pag yung pinayon ay hindi nakalubog. Pag yung pinayan ay nakalutang na ganyan, yan nakaganyan, hindi ninyo makakalabit yan, o. Hindi ninyo makakalabit yan. Kahit kalabitin ko, hindi makakalabit. Pero pag yung pinayon ay itinulak nitong pina ito, itong pina ito ang magtutulak doon, aatras yan, ito, yan, nakalutang yan, nakalutang yun. Pag umatras yan, ganyan, yan ay makakalabit. Yan, makakalabit. So, yun. At ang isa pa ay ito. Dalawa lang yan. Ito, dapat yan ay lumulubog ito. Okay? Lumulubog dapat ito pag kinakalabit. Nawawala yan, o. Nawawala yung kanyang lock. Okay, so yun. Sana may natutunan kayo sa revolver. Dapat kasi lagi kong sinasabi na alamin ninyo ang function ng mga pyesa ng inyong mga baril. Pag hindi ninyo alam ang function ng mga yan, hindi kayo makakagawa ng baril. Dapat lahat ng pyesa na yan, bakit yan ay ganun, bakit yan ay ganire, bakit ganun yan, bakit yan ay gumaganon, pag-aaralan ninyo yan kung gusto ninyo maging gunsmith. Dahil kung hindi niyo alam bakit umiikot, bakit bumababa, bakit gumaganon, bakit may spring, pag-aaralan ninyo yan. Walang school ng gunsmithing sa Pilipinas. Nag-aral ako niyan. Ang pinag-aralan ko yan, nag-umpisa nga ako sa mga paltik noon eh. Umpisa muna sa mga paltik. Bakit? Ang mamahal ng mga original tapos sisirain mo lang. Hindi baling sirain mo yung mga paltik. Kaya malaki nga utang na loob ko sa mga yan eh. So pag nakuha mo na yan, makaka-relate ka na sa mga original. Dapat alam mo yan. Alam ninyo lahat yan. Bakit may spring doon? Bakit anong nagtutulak sa bula? Bakit umiikot? Bakit ganyan? Dapat ganun yan. So ayan, at sana may natutunan din kayo kahit paano sa ating maiksing video. Okay, at kung may mga katanungan pa kayo, ay magtanong lang kayo.
Okay, doon sa katanungan ni Gimboy, gusto ko lang linawin na kung na yung pag namatay yung may-ari ng baril ay dapat ay isurrender ka kaagad ninyo. Meron kayong 3 buwan na iso-surrender yung baril nung namatay yung may-ari. Namatay yung may-ari, may 3 buwan kayong grace period. Sa looban ng 3 buwan at hindi ninyo na isurrender yon, magiging illegal possession na yung baril. Pero hanggat hindi pa lumalampas yung 3 buwan ay wala pang illegal possession of firearms na mangyayari. Pero dapat yon ay para ninyo mailipat. Para mailipat ninyo sa pangalan ng kamag-anak, dapat yun ay iso-surrender muna ninyo sa mga pulis at saka ninyo lalakarin yung transfer. Bibigyan naman kayo ng ano niyan resibo, parang resibo na nakasurrender yung baril ninyo na ganun. At habang nilalakad ninyo yung transfer nung baril, dapat yan ay nakasurrender. Sa mga kasi ang once na namatay na yung may-ari, ang nagmamay-ari na niya na state Pilipinas na. Hindi man yan kamukha ng ibang pag-aari. Yan ay privilege lang natin. So, once na automatic yan, once na namatay yung may-ari, ang magmamay-ari na nito ay state, bansa na, o bansang Pilipinas. Kaya ito ay isusuli natin sa bansang Pilipinas, sa mga authority, sa PNP, at saka natin i-reclaim, i-claim natin ito na malipat naman sa kung kaninong tagapagmana na qualified. At pag yan ay umabot na 5 buwan na 5 taon na hindi nakasurrender doon, walang nagki-claim, ay ito i-dispose na ng mga otoridad. Parang otoridad yan. Parang pag bumili kayo sa tindahan, hindi naman yung tindahan ang automatic na ang magre-release din sa inyo ay PNP din. PNP din na magre-release sa inyo ng baril. Parang ganun din yan. Kasi kukunan uli ng panibagong mga dokumento yan. Kung chichikin niya ng PNP, kung yung firearms na yan, ayun pa rin. Baka ibang firearms na yan. Hindi pa pwedeng yung basta, ito na yung baril nung namatay. Dapat chichikin uli yan. Chichikin niya yung serial number. Chichikin niya ng kung yan ay functional pa, o may na yan, kung may minodified na yan, kung may nilagay na may dinagdag na dyan, chichikin niya ng PNP. Kaya dapat yan isurrender muna ninyo. Tsaka pag kayo nalakad na ninyo yung transfer, bibigay na ng PNP sa inyo yan. Parang ganun din, parang bumili rin kayo ng baril. Doon din ninyo sa PNP rin ang magbibigay sa inyo ng baril. Dahil chichikin nila yan, i-record nila yan ng panibago. So ayun ang aking pagkakaalam dyan. At kung may experience kayo ng ibang experience ko, ninyo. Kasi baka iba yung aking pagka-interpret, iba naman yung experience ninyo, ay i-share din ninyo. Dahil ako ay nagbabase lamang doon sa aking mga binasa. Yun ang pagka-interpret ko doon sa aking binasa. Baka may mga revised penal code na dyan na hindi ko pa alam, ipaalam din ninyo. At maganda na yung tayo ay nagtutulungan. Okay, so God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.